nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo na way suminyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa ikaapat tayo o huling linggo ng Adbyento o pagdating ng ating Panginoon. At isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga minamahal ko mga kapatid, pinagpala si Maria at si Elizabeth dahil sa kanilang kaganahang loob ng tumugon sa tawag ng Diyos. Habang papalapit na tayo sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang o Christmas, pagkaluban din nawa tayo ng Diyos ng lakas ng loob na tumugon sa kanyang paanyaya. Ipanalangin din natin sa pagdiriwang ito ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Maging huwara nawa nila si Maria sa pagdadala sa kanilang puso si Jesus sa lahat ng oras at lugar. Upang tayo marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa maangkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring iyon, pamamahala niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kaniyang Diyos.
at ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa Kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay ligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalit kamit, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarin ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Ngayon po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa huling linggo tayo ng Adbyento o ang ating paghanda sa pagdating ng Panginoon sa kanyang pag-alaala sa kapanganakan o Christmas. Mga ilang araw na lang tayo ay magkaroon na ng Pasko, ng pagsilang ng ating Panginoon. At ngayong linggo ay linggo ng mga anghel na magpapahayag ng kapayapaan. Yun yung tema sa buong linggo. Ang kapayapaan na dala ng mga anghel sa pagpapahayag ng kapanganakan ng ating Panginoon. Pero ngayong araw sa linggo, ang ating pong tema ay tungkol sa pagdalaw o pagbisita. Pagbisita, napakahalaga po sa buhay ng tao. Lalo na tayong mga Pinoy. Tayo ay isang kultura na mayroong espesyal na pagpapatuloy ng ating mga bisita. O dili kaya mga kaibigan natin o kung sino man na dadalaw. Pero hindi lang sa Pilipinas. Halos karamihan sa mga bayan ng Asya ay ganon din. Sa mga Hebreo, sa Israel, napakahalaga din ang pagdalaw. Ang salitang pagdalaw o bisita sa mga Hebreo ay lebeker. Lebeker. Yun yung pagtanggap sa mga dinadalaw at pagdalaw sa ating kapwa. Yun yung sinasabi sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Micah na ang isang bayan ng Bethlehem napakaliit lang, pero sa pamagitan nito dadalaw ang isang hari na siya ay magdala ng kapayapaan. At ang ating salmo ay nagsabi din na itong pagdalaw nito ay pagpahayag ng kabutihang loob ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo, ito ay patungkol sa pagdalaw ng mahal na Birhen Maria kay Elizabeth. Kakaiba ito dalang babae, mayroon pong iba't iba na sitwasyon.
ang pagdalaw sa salitang koinoko na Grigo, sapagkat kung sa lumang tipan ay Hebreo na luma, sa bagong tipan, orihinal, ay nakasulat sa koinoko na Grigo o lumang Grigo. Sa koinoko na Grigo, ang pagdalaw o pagbisita ay episkiptomi. Episkiptomi. Pero nasali na po sa Latin. Sa Latin, bisita. Kaya tayo po ay mayroon tayong salita na bisita. Galing po yan sa Espanyol at ang Espanyol ay galing sa Latin na bisita. Ang bisita o pagdalaw sa atin ay napakahalaga sapagkat noon upang ang tao ay maligtas, nangailangan ng mga susunugin na ialay at susunugin po yon ang tawag doon Holocaust. At yon ay mga hayop. Pero hindi ito nakapagligtas. Kaya sinasabi sa ating pangalawang pagbasa, sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 10, verse 5 hanggang 10, na sinasabi, pinalitan na ng ating Panginoong Kristo ang pagdalaw ng Diyos upang magligtas sa atin, hindi na sa pamagitan ng pagdalaw upang tanggapin ang mga susunugin na mga alay, siya mismo ay mag-alay ng kanyang buhay upang minsanan lang tayo ay maligtas. Kaya ang kanyang pagdalaw ay pagdalaw upang tayo iligtas sa minsanang alay ng kanyang buhay. At dahil sa minsanang pag-alay ng kanyang buhay, mayroon tayong poong Jesus Nazareno na nagliligtas sa atin. Sa atin pong ebanghelyo ay pagdalaw ng dalawang babae ayon sa nakasulat. Pero kapag tingnan po natin ng malaliman ang mga pagbasa, una si Maria ay bumati kay Elizabeth. Shalom. Pagkabati ni Santa Maria, nagpunta si Santa Maria sa En-Karem. Ang En-Karem ay isang kaburulang bahagi ng Huda. Hindi po nakasulat sa Biblia. Pero pag pupunta pa kayo sa Israel, yung lugar ni Elizabeth at ni Zakaria ay, ang tawag po doon ay En-Karem. Pagdating doon, napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at nagsabi, pinagpala ka. Nagbalik yung sinasabi ng anghel, pinagpala ka. At itong pinagpala ka, ito yung pagdalaw ni Santa Maria na may dala siyang pagpapala. At ano po ang kanyang dalang pagpapala? Walang iba sa kanyang tiyan. Sa kanyang sinapupunan ang poong Jesus Nazareno na ni-welcome naman, tinanggap naman ng buong galak ni San Juan Bautista na sa tiyan ni Elizabeth. Kaya lumukso sa tuwa si San Juan Bautista dahil nagkatagpo ang Panginoong Hesus at ang kanyang tagapaghanda sa kanyang daan, si San Juan Bautista. Palakpakan po natin ang ating patron, ang ating pong Hesus Nazareno, dahil sa pagdalaw ng dalawang ina na mayroong himala. Matanda na si Elizabeth. Siya ay malapit ng 100 years old. Manganganak pa. Si Santa Maria naman, isang berhen at manganganak. Mga himala na gawa ng Diyos. Sapagkat ayon pa sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 37, walang imposible sa Diyos. Kaya napakalaga sa Diyos ang tinatawag na episkiptomi, ang pagdalaw. Lagi kasing dumadalaw ang Diyos sa buhay ng tao. Nung nilikha niya ang tao, pagdalaw niya doon sa Eden, nagkasala ang tao. Tinalikuran siya. Dumalaw ang Diyos sa pamagitan ng mga patriarka, hindi rin sinusunod ng tao. Dumalaw ang Diyos sa pamagitan ng mga propita, pinapabatay ang mga propita. Hanggang siya mismo ay nagbigkas ng kanyang salita. At sa pamagitan ng tulong ng mahal na Birhen Maria, nagkaugnay ngayon ang langit at ang lupa sa pagdalaw ni Santa Maria kay Santa Elizabeth. Dahil ang pagdalaw
ni Santa Maria ay daladala niya ang Diyos na sumasa atin ang ating poong Jesus Nazareno. At dahil dito, tayong lahat ay may pag-asa. Tayong lahat ay magkaroon ng buhay na ganap at siya. Tayong lahat ay may karoon ng biyaya. Yung gustong magkaroon ng biyaya ngayong Pasko, pumalakpak ng malakas pa upang ang biyaya na gusto nating matanggap ay ating matanggap. At salamat sa Diyos na tayo nakatanggap ng biyaya. Ano po ba? Nakatanggap na kayo ng biyaya. Ano pong biyayang natanggap ninyo? Siksik, liglig, at nag-uumapaw na biyaya. Ano po yun? Yun yung kaligtasan na dala ng ating pong Isus Nazareno. Huwag niyong asahan ang mga material na bagay na Christmas gift o ano pang mga aginaldo, mga pamasko. Ang mahalaga, ang buhay na ganap at ikasyasya, ang kaligtasan natin, yun yung siksik, liglig, at nag-umapaw na dala ng ating Panginoong Kristo. Paano po natin ito dapat tingnan? Ang dapat pong pagtingin natin, una sa lahat, pasalamatan natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang mahal na Birhen Maria na dahil sa biyaya na dumating sa atin, tayo rin ay magkaroon ng kaligtasan. Pangalawa, na tayo ay magkaroon ng pagbabalik loob. Na ngayong Pasko, ang ating handog, ang ating pamasko sa Panginoon ay ang ating pagbabagong buhay. At iwaksi na natin ang lumang paraan ng ating buhay. Tayo mabuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. At pangatlo, magkaroon tayo ng adhikain na tayo maging tunay na bayan ng Diyos sapagkat magkakaisa tayo sa Kanyang pag-ibig. Dahil ang tunay na Pasko ay Pasko ng pag-ibig. Sabi sa katabi mo, Merry Christmas. Nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Ayan, nagkatanggap na kayo ng mga biyaya. Pamasko, pag-ibig ng Diyos. Pinakamaganda po yung pag-ibig ng Diyos. Yun ang pamasko nating lahat. Ang pag-ibig ng Diyos. At dahil dito magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Ilang araw na lang, ang pag-ibig ng Diyos ay sumasa atin din. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, pag nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nalaw sa ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto to hukom sa buhay at ngamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni na Maria at Elizabeth, buong galak na at kababaang loob, nawa naming tanggapin ng manubos sa aming puso at kalooban, buong puso naming hinihiling. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, tingin mo ang iyong bayan. Ibahagi nawa ng simbahan ang makadiyos na galak sa sangkatauhan sa mga nagdadalamhati, may sakit, matatanda, at mga may kapansanan. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang iyong bayan. Maging laging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Mamulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing huwaran naman ng pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, sa iyong pag-ibig
at galak ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan, upang tulad ni Maria mapustos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluhating pagdating ng iyong minamahal na anak, na buhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Berheng Maria upang magdalang tao at magsilang siyang anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaninto na marapat na kay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon, ang pagsugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propita. Ang pagsilang niya ay pinanabigan ng mahal na Berheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang malagayng araw ng kanyang pagsilang, kami nabig at nalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya isa na manghel si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbumini sa kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan
na ihandog para sa inyo. Gaya naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang kapatid naming Nemlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabayan dipatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng manigaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Amin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob ko dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At pagtawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin
kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng sama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at karisalatang kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan at tugon. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo na kaming makinabang ng may pananabik sa paging marapat sa pagdiriwang, sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagbisita o pagdalaw sa tahanan ng ating poong Jesus Nazareno, kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform, kay mga nakuspusting sa iba't ibang paraan. Naway, ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon in cash or in kind upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong na siyang pagpapahayag ng iyong pagmamahal sa poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Napahayag ninyo ang inyong pagmamahal sa Diyos. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat na naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway, ang Diyos ay magbibigay sa inyo ng biyayang siksik, liglig, at nag-uumapaw. Ang tema po natin
ay pagbisita. Leviker, epistikumi, bisita. Naway atin pong tanggapin sa ating mga puso ang pagbisita ng Diyos sa ating buhay. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga ibagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihagpasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito namin naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluhalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humaikang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating Pong Isus Nazareno.